Ano ba yan si Kuya Utoy? Ang tagal naman mag-upload. Nauubos na ang pasensya ko. Mag-unsubscribe na ako dito, peste. Kuya Utoy, nasaan ka na? Tukmol ka. Sorry na minions, pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload ng ganong kadalas. Magkagayon pa man, susubukan natin bumawi. At para sa video na to ay pag-uusapan natin ang mga anime na pinapanood ko ngayong 2020 Summer Season! Ayop sa eko. Well anyway, konti lang naman kasi ang anime na pinapalabas ngayon kumpara nung mga nagdaang season dahil nga sa pandemyang nagaganap sa sandaigdigan. At dahil sa konti yung lumalabas na anime, di konti lang din yung napapanood ko. So isi-share ko sa inyo sa video na to yung mga palabas na aktual kong pinapanood ngayong summer 2020. So bago ko i-share sa inyo yung mga anime na pinapanood ko, ay mangyari lamang po na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments at huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. So ang una nating anime para sa video na to ay ang Dokyu Hentai Eggseros or Super H Eros. Pagpapatiyon ako na hindi ibig sabihing may hentai sa pamagat, hentai na nga to aktual. Hindi po ganun yon, pero ngunit subalit datapwat. Nasa kategorya siya ng mga tinatawag nating pampatigas, alam nyo na yan. Mga utoy para siyang Super Sentai series. Mga halimaw din ang kalaban pero ang objective nila ay ma-wipe out ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapababa ng libido. So kung mawawala ang libido ng tao, eventually walang mag-iispikikay, walang isisilang na bata, hihinto ng kusa ang sangkatauhan. So nandito tong 5 bida na to para pigilan niya na mangyari. O ano, naintindihan nyo ba yon? Ako rin, hindi. Pero simpleng lalaki lang ako. Basta makakita lang ako ng umaalog na pakwan. Okay na ako. Sunod na anime ay ang tinatawag na Fire Force Season 2. Yung Season 1 niya nga ay pinalabas nung nakaraang taon, 2019 July. Kung masugid kayong taga-subaybay ng ating channel, alam nyo na nabanggit ko na to dati pa. Remind ko na lang kayo kung anong plot nito. So nagkaroon ng great disaster at maraming bansa ang nawala sa mapa kasamang Pilipinas. Yehey! Makalipas ang ilang taon sa bansang Japan, nagsulputan naman yung mga taong apoy na gumagawa ng mga kaguluhan at malaking pinsala. Kaya ginawa ang Special Fire Brigade para pigilan ang mga nasabing taong apoy. Dito ngayon papasok si Shinra Kusakabe na sasali sa Fire Force Company 8. So itong Company 8, dalawa ang mission nila rito. Una, pigilan yung mga taong apoy. Pangalawa, imbestigahan ang nangyayaring korupsyon sa Company 1 to 7 para hindi na nga po maulit yung Great Disaster. Masarap panoorin to mga utoy, marami ditong mga action scenes, fan service at mga green jokes. Masarap talaga to panoorin at tinitiyak ko sa inyo na isa ito sa mga magagandang anime ngayong season. Latom. Sunod na anime ay ang Kanojo o Karashimas o Rent a Girlfriend. So mga utoy, maraming ang nagtatrash talk sa anime na to. Na kesyo, napaka-simp daw nung bida rito. Naiintindihan ko yung mga sentimiento na yan dahil talagang nakakadala at nakakapag-ngit-ngit nga naman yung mga nangyayari sa anime na to. Pero in a good way. Feeling ko marami ang nakaka-relate sa sitwasyon ng mga bida. At sa totoo lang mga utoy, kung nakakalusot lang yung kamay ko sa screen, siguro nasampal ko na si mami. Saka nakaka-cringe talaga yung mga ginagawa ni Kazuya. Pero sabi ng mga manga reader, hintayin lang daw natin at may character development na mangyayari. Kaya ako, tututukan ko tong anime na to at heavily invested na rin naman ako. Maraming galit na galit, lalo na kay mami, haliparot kasi. So madali namang intindihin tong storya na to. Kaka-break lang ni mami at ni Kazuya. Devastated pa si Kazuya sa nangyari. At dahil gusto niya makalimot, ay kumuha siya ng serbisyo ng rental girlfriend. So yan na yon, kayo nang bahala. Next anime, Mao Gakuin no Futekigosha. In English, The Misfit of Demon King Academy. Sa mga mahihilig dyan sa overpowered na character, ito para sa inyo. Ang storya nito ay tungkol kay Demon King Anos Voldigaud na na-reincarnate 2,000 years later. Sa pagbabalik niya, tila payapa ng mundo at marami na nga ang nagbago. Kaya lang ay napansin niya na naging napakahina ng mga tao sa daigdig
at tila ba may conspiracy na nagaganap dahil nawala sa kasaysayan ang tunay niyang pangalan. Sa mga utoy, okay naman tong anime na to. Sabi ko nga kanina, kung mahilig ka sa mga overpowered na karakter, guilty pleasure to at hindi mo na kinakailangan pang mag-isip. Sunod na anime, Monster Musume no Oisha-san. In English, Monster Girl Doctor. So mga utoy, uunahan ko na kayo. Ito yung mga anime na maku-question mo sarili mo. Naku mga utoy, sobrang weird talaga. Ang hirap i-explain kasi madedemonetize ako eh. Pero ganito na lang, basta mga monster girls to na ginagamot ng isang doktor. Makakaramdam ka ng konting paninigas habang ginagawa nila ang kanilang operasyon. Kung kawirduhan yung nararamdaman ko, please lang, sabihin nyo sa akin, baka kailangan ko nang magpatingin sa psychiatrist. So sunod na anime, Peter Grill to Kenja no Jikan. In English, Peter Grill and the Philosopher's Time. Eto na naman, uunahan ko na naman kayo. Kapag nakita nyo ang anime na to, kailangan makuha nyong kopya ay yung ATX. May dalawang kopya ang anime na to, yung isa may watermarks at yung isa ay walang watermarks. Doon kayo sa walang watermarks at yun nga ay yung ATX. So ang storya nito ay iikot kay Peter Grill. Episode 1 pa lang, i-establish na siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Nung nakuha niya yung titulo na yan, ay iniisip niya magiging maayos na ang lahat. Pero hindi, yun ang simula ng kanyang impyerno. Pero impyerno nga ba? At dahil nga sa siya na ang pinakamalakas na lalaki, maraming mga kababaihan ang nagmula pa sa iba't ibang panig ng daigdig para siya ay dayuhin at makuha ang kanyang dagta. Ahoy, alam niyo na to! Nakakatuwa talagang panoorin yung isang taong pinoproblema yung hindi naman problema. Sigurado ako maraming magsasangla ng kaluluwa nila maging si Peter Grill lang. Nakakainggit si Peter Grill, Kuya Utoy. Sunod na anime, ReZero. Meron na akong ginawang review tungkol dito. Maglalagay ako ng link card sa taas ng video at maglalagay din ako ng link sa description box. Reaction na lang ang gagawin ko sa video na to. Napanood ko na yung episode 4 at nandun pa rin yung kanyang horror factor. The drama is still there. Nadiskubre ko na mahal ko pa rin si Rem at feeling ko hindi na rin asshole si Subaru. Well, pagdating naman kay Emilia, alam nyo medyo na-expose ako kay Megumin. Alam ko na hindi siya sisigaw ng explosion pero umaasa pa rin ako. At yung mga weebs nakakita na naman ng bagong waifu material. Okay. Sa ngayon, mas na-enjoy ko ang panonood nito dahil wala akong nakikitang masyadong spoiler sa internet. At sa mga hindi pa nanonood ng ReZero dyan, aba naman, number 1 anime to nung 2016. Dapat pinapanood nyo to kasi ang buong anime community ay nakatutok dito. Sunod na anime, Sword Art Online Alicization War of the Underworld Season 2. So pamagat pa lang nito gera to. Kumbaga, ito na yung climax. Lalo ngayon sa mga internet forums parang nabawasan na yung hate na nare-receive ng anime na to. Siguro ay hindi na kasi siya yung center of attention kagaya ng dati pero regardless magandang anime ang Sword Art Online. Ngayon naman mga utoy, ang susunod na anime ay ang palagay kong pinaka-tinututukan ng lahat sa kasalukuyan. Ito ay ang God of High School. Episode 1 pa lang nito mga utoy, sobrang nakaka-impress na. Fight scenes agad, putek ang sarap. So mga utoy, kung nagtataka kayo kung bakit parang mga pang K-pop ang pangalan ng mga bida rito, despite na nakadub siya into Japanese, manhwa kasi siya, meaning Korean ang author nito. Matagal nang sikat ang God of High School at sa wakas ay nagkaroon na nga siya ng sarili niyang anime. So far, kontento naman ako sa nakikita ko, maganda yung fight scenes. May mga napapansin akong dagdag bawas sa original source material pero game pa rin ako dyan, okay pa rin. Basta nakakakita ako ng tournament arc, pwede yan. Simple lang naman ang storya nito, hindi ko na i-spoil. Kung hindi nyo pa napapanood tong anime na to, please lang, panoorin nyo to, imposibleng hindi kayo ma-impress. Grabe mga labanan dito, sinasabi ko sa inyo. Sunod na anime, Uzaki-chan wa Asobitai. In English, Uzaki-chan wants to hang out. So mga utoy, isa itong anime na hindi para sa lahat. Comedy, slice of life, para lang to sa mga taong may pihikang panlasa. Pero alam nyo mga utoy, for some reason maraming napipikon sa anime na to.
Hindi ko alam kung bakit, pero sa palagay ko marami lang talagang tao ngayon ang galit sa mundo. Hindi ko maintindihan yung mga taong galit kay Uzaki. Tingnan mo, Sugoi Dekai. Dalawa ang ulo ko, isa lang ang galit, kaya wala akong problema dyan. Madali lang naman intindihin ng anime na to. Inaasar o binubuli ni Uzaki si Shinichi from time to time. Marami siyang nakakatawang interaction, benta sa akin ng anime na to. Sana pinapanood nyo to para maiba yung impression nyo sa mga anime. At yan ang kahuli-hulihan na nga pong anime para sa video na to ay ang Yahari Oresation Rab Komewa Machigateiru Kan. English title, My Teen Romantic Comedy Snafu Climax. Ang anime na to ay nasa kanya na ngang 3rd season. Na-review ko na ang anime na to, maglalagay ako ng link card sa taas at maglalagay na rin ako ng link sa description box. Sana panoorin nyo yung review natin. So kung nakaka-4 na episode na kayo, alam nyo na. Alam nyo na kung sino mananalo. Yukino number 1, baby. Yahalost! Sa totoo lang mga utoy, napakahirap kumbinsihin ang mga tao na panoorin ang anime na to. Pero nung gumawa ako ng batch 1 ng mga romance anime, ito yung ginawa kong number 1. Paano ba naman? Ito yung romance anime na gumagamit ka ng utak. Isa ito sa mga anime na hindi pang karaniwan, kaya sana pagbigyan nyo, panoorin nyo ang anime na to. Ngayon pa na nasa climax na nga siya, hindi na kayo mabibitin. At para naman doon sa mga nakapanood nito, kahit hindi ako maka-Yuigahama, hindi ko maiwasan na magkaroon ng simpatya sa kanya. Wala naman siyang kasalanan kundi nagmahal lang eh. Ewan ko sa inyo pero nakakaramdam ako ng lungkot pag nakikita ko siyang umiiyak. Sana may chance siyang maging masaya kasi deserve niya yun. Kahit sino lumagay sa katayuan ni Hachiman, hard choice mamili kay Yukino at Yuigahama. Magkagayon pa man, magwawakas na nga tong anime na to at gusto kong makakita ng happy ending. So yan mga utoy, yan ang mga pinapanood kong anime pero meron pang isa. At yan ay ang Shokugeki no Soma Season 5. Hindi muna ako magre-react dahil bibigyan ko ito ng review this week. So bibitinin ko muna kayo. Sana ay nasiyahan kayo sa ating video. Kung oo ay share the happiness, share this video. Muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.